At ayun na nga, good evening, good morning, good afternoon. Kung nasa ang sulok ka man ng mundo ngayon, binabati kita ng welcome sa ating weekly crypto learnings. And sa weekly crypto learnings natin na to, ang didiscuss natin is anatomy of indicator. Meron tayong i-discuss today. Ito yung tinatawag nating MACD or yung moving average convergence divergence. Paano ka ba matutulungan ng MACD? Paano ka ba magkakaroon ng advantage if alam mong gamitin yung MACD? At syempre, ano naman yung mga disadvantage kapag ginamit mo lang yung MACD alone? So, yan yung ituturo sa inyo ni Mentor Mike dito sa video na to. And syempre, habang pinapanood mo, don't forget to like and share this video. Subscribe ka na rin sa YouTube channel natin. So ano, wala nang patumpik-tumpik pa. Tara, panoorin mo na tong video na ito. Alright, tara! Okay, ito na ang ating weekly crypto training. Ito yung tinatawag nating anatomy of indicator. Sino dyan ang excited ng matutunan to? Sino? Imagine, ang pag-aaralan natin, anatomy of indicators, natapos na natin yung RSI, next natin MACD, and then, susunod natin, marami, volume, lahat ng indicator na ginagamit namin, hihimayin ko sa inyo. Siyempre, pag hindi namin ginagamit, hindi ko hihimayin yun kasi hindi ko naman kayang himayin yun sa inyo. Pero kung yung ginagamit ng Global Miranda Minor Group na indicator, yun ang hihimayin ko sa inyo. Alright, sino ba? Parang kakunti yata kukunti ata ang excited Press nga press 1. Ay press, baguhin natin. Press 8 para swerte, ba? Unlimited, di ba? 8. Yan. Kung kayo excited, screenshot nyo na to, no? Tag nyo ako. I-tag nyo ako sa screenshot nyo tong ginagawa natin na to. Lagyan nyo ng magandang caption, itag nyo ako, then i-commentan natin mamaya. Ayan, yan. Anatomy of indicator. Anatomy of indicator, kumbaga himay. Ngayon, ang pag-aaralan natin is MACD. Ano ba si MACD? No? Pero bago natin simulan kung ano ba si MACD, again, naman, disclaimer tayo. Disclaimer, itong tuturo ni Mentor Mike is more mga strategy na ginagamit. But it doesn't mean na pag tinuro ko sa inyo ito, kikita kagad kayo dito ng malaki. You need some confluences pa, hindi lang MACD alone. No? Tinuturo lang natin yung MACD para dagdag siya confluence. Pero wag kang magte-trade ng MACD lang. Okay? Pag ikaw nag-trade ka ng MACD, pipitikin kita sa ilong. Alright? So, disclaimer yon So, lahat ng losses, kung ikaw malos, ginamit mo yung MACD, it's your own responsibility. Alright. So, ito na. So, MACD. Ano ba yung MACD? Ibig sabihin yan is from the word itself, moving average convergence divergence. So, ano ba ang naitutulong ni MACD? Paano ka ba nito matutulungan sa trade? Ano ba yung purpose nito? Ano ba ang pwedeng maging advantage mo pag gumamit ka ng MACD? Yan yung ihimayin natin sa gabing ito. Ngayon, gumawa ako ng presentation. Ito, sobrang liit na presentation. Mamaya, pupunta rin tayo doon sa actual na chart. Pero, himayin ko muna sa inyo yung basics ng MACD by using this presentation. So, yung MACD, ito yung makikita nyo, yung MACD, yan. Kaya siya tinawag na moving average convergence divergence kasi dito mo malalaman if yung price ay kung nag-umaangat siya, kung siya ay healthy pa. Pag sinabing healthy, umaangat siya ng masaya yung tao. Pag sinabing healthy. Ngayon, meron ding makikita rito na bumababa siya na hindi healthy, ibig sabihin, bumababa siya pero yung tao hindi na masaya. Ngayon, mapakita ko sa inyo mamaya yon. Sa MACD, yung pinaka-basic na alam ng mga traders is yung tinatawag nating bearish cross and bullish cross. So, unahin muna natin tong bearish cross. Yung MACD, meron niyang tinatawag na MACD line and signal line. So, yan yung dalawang line na ang color is blue and orange, no? Yan. Siguro natin, full screen natin to para makita nyo lahat.
Naglag. Yan. So, makikita nyo rito, si MACD, meron siyang blue na line at meron siyang orange na line. Yung blue na line na yan, parang ahas yan. Pag sinabing bearish cross, guys, yung blue line, nagko-cross over siya doon sa orange line. Kapag nag-cross na yung blue, umilalim sa orange, ibig sabihin nun, bearish siya. Bearish siya. Ito, mali pala ako dito, no? Mali ako ng ano doon, mali ako ng nalagay doon. Baguhin natin, baka mali to kayo. Tanggalin natin to. Mali to kayo. Okay. Ngayon, kapag yung blue umilalim sa orange, ibig sabihin nun, bearish. So, in short, handa ka ng mag-short dapat. Ganun siya. Kapag naman yung blue line umibabaw sa orange line, ibig sabihin naman nun, bullish cross siya. So, ibig sabihin, kapag umangat na yung blue dun sa orange, dapat ang ginagawa mong trade, more on long position na. Ganun siya, alam nung iba. No? So, balikan pa natin dito. Dito, makikita nyo dito, kapag yung blue line, umilalim ulit doon sa orange line, talagang nagkaka-bearish siya. Bearish cross yung tawag doon. Ibig sabihin, kapag nakita mo na umilalim na yung blue doon sa orange, maghulos dili ka ng kakalong kasi ikaw ay mai-SL dyan or masusunog ka. Ngayon, makikita nyo naman dito, sa baba naman, bandang baba, no? Yung blue line, umiibabaw na dun sa orange line, ang tawag naman natin dun, sa kabilang banda, bullish cross. Ibig sabihin, kapag nakakita ka na ng blue line na tumatagos na sa orange line, ibig sabihin, hunos dili ka na or dahan-dahan ka ng kakashort kasi masusunog ka dyan. No? Kaya every time na makikita mo na meron ng bullish or bearish crosses, somehow alam mo na yung pwedeng puntahan nung coin. Di ba? Kumbaga, you need to trade yung trend nung indicator na to. No? Kailangan mo siyang i-trade. Huwag kang sasalungat dyan. Parang ang nangyayari dyan, sinasalungat mo siya, pinapagana mo yung iyong pakiramdam na feeling ko, tataas yan. Hindi nga feeling mo ganun eh. Ikaw lang ang may feeling ng ganun. Ang feeling ng market, bullish cross siya, pero ikaw, matigas ang ulo mo, ang gusto mo, feeling mo, bababa siya. Bullish cross nga. Ikaw lang ang nakakaisip nun. So, talo ka dun. So, kailangan mong sundin yung kagustuhan nung nakakarami. Okay? Dito pa lang tayo sa lines, no? Meron din tayong tinatawag na histogram, no? Pag sinabing histogram, malolocate niyo yung MACD niyan, itong mga parang bundok. Yung mga bundok na yan. Nakita niyo ba yung mga bundok na yan? Ito, ibig sabihin ng histogram na to, ito yung parang volume ng MACD. Actually, di naman volume niyan. Parang tingin ko lang volume siya. Na kapag yung histogram na color green, kulay green na green, ibig sabihin yan, malakas yung buyers sa mga panahon na yan. Alright? Kaya kung mapapansin nyo rito, obviously dito sa part na to, nag-bullish cross dito yung MACD. Kaya makikita nyo, yung histogram, yung mga bundok na yan, nag-pure green siya. Diba? Naka-pure green siya. Ngayon naman, kapag nakakakita kayo ng nagbe-bearish cross, yung MACD line, kapatid din niya yung... Sir Mike? Yes po. Sorry sa interrupt, hindi ko kasi nakikita yung yung video. Meron bang hindi nakakakita guys? Bukod kay Kuya Cyril. Kita naman po. Kita po. Kita naman. Kita sa side. Okay, ikaw lang daw ang hindi nakakakita. O isa? Wait, sir. Sorry sa interrupt. Nahanapin ko na lang. Hindi ko kasi nakikita. Kita. Okay, going back. Ganun talaga, lagi may commercial, di ba? Baka naman Kita, guys, kita ba yung screen? Baka mamaya, salita ako ng salita, hindi kayo nagsasalita dyan. Kita po, baka po signal niya. Kita naman Kita po. po.
Alright, sige. Kita Buti, po. kita. Kinakabahan May ako na. naka-signal na. Kinabahan ako dun. Napakahaba na nung aking pinagsasalita. Tapos, wala pala nakikita. Baka mamaya ini-imagine nyo lang yung sinasabi ko. Okay, going back. Yung histogram, guys, mapapansin nyo, kapag tumatagos na yung bearish cross, blue line to orange bar, nagkakaroon ng kulay red na histogram. Ibig sabihin nun, yung seller, sobrang lakas sa mga panahon na yan. Alright? Sobrang lakas. That's why, nangyayari, bumababa talaga yung price. Ngayon, kung mapapansin nyo naman, kapag yung histogram na red, nag-turn na into white or lightening, ang tawag namin dyan, lightening of MACD. No? Parang lumiliwanag na siya. No? Ibig sabihin, yung seller, humihina na. Kaya kung mapapansin nyo dito, if i-analyze mo yung MACD, nung humihina na yung color ng histogram, nagla-lightening na siya, tapos yung volume parang histogram niya, lumiliit na rin. Nagla-lightening na nga siya, lumiliit pa yung kanyang bundok. No? Kung mapapansin nyo, pag naubos na yung bundok na yan, nagte-turn naman siya into bullish cross na. Ibig sabihin, nag-bullish cross siya, nagpa-pump na naman yung coin sa mga panahon na yan. Diba? Parang ano lang yan, cycle lang na ng buhay. Parang cycle lang ng buhay yan, diba? Sabi nung sa gulong ng palad, minsan ikaw ay nasa ibabaw, nasa ilalim, gulong ng palad, diba? Sa ibabaw, sa ilalim, paikot-ikot lang yan, diba? Paikot-ikot lang yan. So, makikita nyo dito, nag-green, diba? Pag green, bumaba na naman yung blue line dun sa orange line, din yun, nag-register na naman yung histogram na naman, nag-register na naman siya. Diba? Then, kung mapapansin nyo, isa sa mga pwede nyong tandaan dito, guys, sa pagbasa rin ng MACD. Kapag nakita nyo yung MACD line, diba? Nakita nyo yung MACD line, na once sila ay nag-cross sila ng landas. Siyempre, titingnan mo dyan, di ba, itong bullish cross or bearish cross. Kung makikita mo dito, guys, kapag yung blue line, tumagos dun sa orange line, tapos bigla silang humiwalay, parang silang nag-away, di ba? Nag-cross sila. Tapos pag-cross sila, bigla silang naghiwalay. Talagang nagkaroon sila ng breakout or cool off, kung ano man yung tawag nila dyan dalawa. Yan ay mahaba-habang effectivity. Okay? Katulad nito, di ba? Makikita nyo rito, pagka-cross sila, bigla silang naghiwalay ng landas. Alam nyo ba yung sa movie ng Fast and the Furious, yung si Calvo, tapos yung namatay na driver, di ba naghiwalay sila sa bundok? Di ba? Naghiwalay silang bundok. Kumakanta pa nga yun, di ba? Sino nakapanood nun? Di ba? Yung nakapanood nun. Di ba naghiwalay silang bundok? Ayun, ang layo ng di na sila nagkita, namatay na eh. Di ba? So, ganun din yun. No? Pag itong MACD line, Paul Walker, thank you. So, pag itong MACD line and orange line, naghiwalay sila, nag-cross sila, tapos bigla silang naghiwalay ng landas. Kung ano yung sinasabi nung MACD na yun, kunyari ito, bearish cross, umilalim yung blue sa orange. Bearish cross na yun, di ba? Ibig sabihin, more on short ka na. Ngayon, kapag more on short na nga yung bias mo, tapos nakita mo pa na sila ay nag-break out, nag-break off, nag-cool off, naghiwalay. Di ba? Ganun kung ano man. Ibig sabihin, matagal-tagal yun. Wag ka dyang maglulong. Alright? Malinaw? Sikreto yun. Joke na. Para yun yung tandaan nyo. Okay? Pag naghiwalay yung dalawa na yan, malayo-layo yung lakbayin yan. Kaya, kung mapapansin nyo, every time na yung histogram niya, nagla-lightening yan, lumiliit yung bar, diba? Lumiliit yung bar. Tapos makikita mo, habang lumiliit yung bar, ano napapansin mo? Parang magtatagpo na naman yung dalawang magkaibigan, di ba? Si blue line and orange lines. Ibig sabihin nun, nako, hinay-hinay ka nakaka-short dyan. Kasi magtatagpo na naman yung magkaibigan na yan at
mag-a-appear na naman niya. Parang, oh, pare, let's go. Oh, palit naman tayo ng pwesto, appear. Oh, doon naman tayo sa kabila. Oh, crossover na naman silang dalawa. Di ba? Crossover na naman sila. Meron na naman silang gagawing ibang move na naman. Kaya mapapansin nyo, nag-cross sila, pero kung mapapansin nyo, pag bullish cross nila dito, di ba, ang napansin nyo, hindi sila masyadong naglayo, di ba? Hindi sila masyadong naglayo. Kumbaga, holding hands lang sila. Kumbaga, sila yung nag-cross, pero sila yung naka-holding hands. Ano nangyari, di ba? Yung effectivity nung long na yan, saglitan lang. Diba? Saglitan lang. Pagdating dito, bumaba din. Bumaba din siya. So, dito, mapapansin nyo, yung MACD alone, pwede ka makakuha ng bias kung gagamitin mo siya. Pero katulad ng sabi ko kanina, huwag kang magbabase lang sa MACD. Kasi pipitikin ko yung ilang mo pag nag-base ka lang dyan. Added confluence lang to. Alright? Press 4 sa nakakaintindi na hindi mo kailangan gamitin yung MACD. Agad-agad. Linaw. Nakakasabay ba sa pagtuturo ng Mentor Mike? Pasensya na kayo ha. Medyo mabagal si Mentor Mike magturo in layman term. Kasi ganito talaga si Mentor Mike magturo. Yung talagang para kang naghihiwalay ng kopi ko brown. Hinihiwalay mo yung kape, asukal, coffee mate nung kopi ko brown. So ito siya, no? Si MACD rin, meron din tayong tinatawag na MACD zero line. Mamaya, yan, di ba? Parang, wala. So, dito, yung gitna, mamaya, papakita natin yan sa actual chart. Okay. Mentor, applicable po ba ang MACD sa lahat ng time frame? Yes, tama ka doon, kuya. Pero lagi mong tatandaan, the higher the time frame, the higher the effectivity. Kung nakita mo yung price is nag-bullish cross sa daily time frame, matagal yan. Tapos nakita mo pa sa daily time frame, nag-bullish cross na siya. Pag bullish cross na siya, naghiwalay pa sila ng landas. Aba, matagal-tagal na lambing yan. Matagal-tagal na hiwalayan yan. Cool off yan, break out yan. Or breakdown. Okay? Malinaw. So, MACD, golden rules. Okay. Mentor, default lang ang gagamitin nating setup dito. Wala na kayong ibang gagamitin. Huwag nyo nang gawing stressful ang buhay nyo dahil sa MACD. Okay? Default lang ang gagamitin natin, no? Wala naman tayong dapat baguhin dyan kundi default lang yan. Ang kailangan mo lang tignan dyan, yung blue line, umilalim dun sa orange, tignan mo kung maghiwalay sila ng landas, and then, tignan mo yung price, no? Tignan mo yung price. And then, pagka yung blue, umibabaw sa orange, humiwalay silang landas, alam mo na gagawin. Malinaw ba? Nagkakaintindihan ba tayo? MACD golden rules. Ito, golden rules ha. Pag sinabing golden rules, importante. MACD is a laggard indicator only. No, wag kayong magre-rely sa MACD. Uulitin ko, no? Wag kang magre-rely sa MACD lang. Okay? Kasi pag ginamit mo 'yan, yari ka diyan. Okay? Ano lang 'yan? Kumbaga, kung ikaw ay pumapasok sa company ninyo, sa trabaho mo, although alam ng guard na ikaw ay trabahador doon, kailangan mo pa rin magpakita ng ID para ma-proof na ikaw ay empleyado. No? Kumbaga, ID si MACD. Kumbaga, confirmation siya ng trend. Alright? Ngayon, itong pangalawa, golden rules number 2. Weakening of MACD histogram is a sign of bearish sa lower time frame niya. O paano ba yun, Mentor Mike? Para nakakalito. Kapag nakita mo yung histogram na, katulad nito, di ba? Nagla-lightening yung MACD niya. Kung ito ay 4 hours, ang nagpapump dito, yung lower time frame. Okay? Kapag nakakita ka ng lightening ng MACD, huwag kang maglulong dyan, no? Huwag kang maglulong dyan. Hindi ibig sabihin, kaya sila ay nagla-lightening, handa, yari ito, di ba? Red siya. Nagla-lightening na yung red niya. Mamaya, pag nakita mo ng ganyan, banatan mo na kagad ng long yan. Hindi. Kasi titingnan mo rin dapat yung
MACD lines, no? Kung pag nakita mo magkahiwalay ng landas to, wag ka munang bumanat ng long dyan. Kaya hintayin mo silang mag-bullish cross. Kaya pag nakakita ka ng MACD histogram na nagla-lightening, ibig sabihin lang nun, yung lower time frame niya, doon sa time frame na yun, yun yung doon ka mag-trade sa time frame na yun. Kumbaga, switch ka ng time frame. Mamaya ipapakita ko sa inyo para mas maintindihan nyo. You can also spot left and right hand using MACD histogram. Ito sa mga nakapag-enroll na sa amin, ang left hand and right hand kasi, ito yung tinatawag. Yung left hand kasi, sa ibang system, ang tawag dyan is divergence. Ibig sabihin, yung price hindi na umaangat siya pero yung tao hindi naman masaya. Sa ibang system naman, sa ibang trading strategy, yung convergence naman, ang tawag naman sa amin is right hand. Ibig sabihin, kapag nakita kami ng left hand, nagpe-prepare na kami ng shorting yan. Pag nakita kami ng right hand, nagpe-prepare na kami ng long position yan. Siyempre, hindi ko na masyadong i-discuss pa yon kasi nga naandun siya dun sa elite course natin. Pero eventually, makikita nyo rin naman yan pagka nanonood kayo ng live namin ni Coach sa YouTube, makikita nyo rin naman yan. Pero, isa lang makikita nyo doon. Kailangan nyo lang tandaan doon, kapag sinabi na may nakakita na kami ng left hand, ibig sabihin na, you need to prepare sa shorting position. Kapag nakakita na kami ng, nasabi na namin yung right hand, you need to prepare sa long position. Alright? Pero hindi ko siya i-discuss kasi unfair naman doon sa mga nag-enroll nung courses namin. Alright. Ito pa. Okay lang ba yun? Baka naman magtampo kayo doon Baka magtampo kayo. Sino nagtatampo? Meron ba dyan nagtatampo? Wala naman. Clear ba? Clear ba? Alright. Number 4 na clear golden rules, no? Seeing bearish cross and bullish cross doesn't mean that you're going to trade that trend instantly. Ibig sabihin, kapag nag-bullish cross na siya, huwag ka kagad maglulong dyan, kapatid. Huwag ka muna maglulong dyan. Kumbaga, marami pa yung seremonya na gagawin bago siya umakyat. No? Baka mamaya, pag nakita mo nag-bullish cross siya, ilong mo pa agad. Yari ka dyan. Yari ka dyan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag muna kayong magbe-base sa MACD alone. Kumbaga, senyalis lang siya, pero yung price action pa rin, yung masusunod, yung price pa rin. Okay. Ito pa. Confirmation lang siya na yung trend kapag nag-bullish or bearish cross siya, confirmation lang yon na yung trend ay pabaliktad na. Pero, wag kang magte-trade ng pagka-bullish cross. Diba? Kunyari, alam niyo bakit ko nasasabi to? Nung dati kasi, yung ako yung baguhan pa lang na trading, ginawa kong confluence tong MACD na to. Ina-alert ko siya dyan. Pag nag-cross tong dalawa na to, ang ginagawa ko dyan, siyempre, isip ko dati, bullish cross, bearish cross, parang narinig ko, di ba? Hindi naman na-explain sa akin, parang nakita ko sa YouTube, yung baguhan pa lang ako nakita ko sa YouTube na pagka bullish cross daw, bullish. So, ang ginagawa ko, pagka nagbo-bullish cross na yan, pag nakita ko nag-bullish cross na yan, naglulong na kagad ako dyan. Yung pala, bumababa pa. So, ibig sabihin, meron pa rin talaga siyang sinusunod na hindi lang siyang MACD. No? Ang dami kong loss dun dati, sobra. So, pinag-aralan ko, hindi naman pala pa nag-bullish cross agad, maglolong ka agad. Hindi pala. So, marami pa rin palang ingredients para ikaw ay makapag-long. Hindi kagad pag nakita mong bullish cross, babanatan mo na kagad ng long. Hindi pala. Alright? So, again, huwag kayong magbe-base ng trade base lang sa MACD. Kumbaga, in real life, huwag kang maniniwala sa chismis, no? Kumbaga, bago ka maniwala sa chismis, tignan mo muna kung to see is to believe. Ganun yun. Alright? Sinong excited na? Dadalhin natin to sa actual chart. Sino excited dyan? Excited. Okay, excited. Parang tahimik ka. Uy, 101 pa rin tayo. Excited po, excited. 101 pa rin, no? Wala bang aalis dyan? Wala bang naboboring? Baka naman naboboring na kayo sa natin, sa sinasabi natin, Sabihin nyo lang. Wala bang naboboring dyan? Excited na, coach. Anong gusto nyo yung chart? Kayo magbigay ng coin? Matic. O sige, tignan mo na Sol. itong ating mga trading bodies dito. Grabe, no? Kahit gabi na, nandiyan pa rin sila. Tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy sila. Alright. Sige, anong gusto nyo? Matic? Sol. Wala. Ito kasi nakalagay dito sa akin Solana. Di Solana na tayo. Alright, sige. Daily tayo. Okay. Remove drawings. Okay. Tanggalin mo natin si RSI. Tapos na tayo dyan. Reset chart. Yung. Okay. So, mapapansin nyo, balikan muna natin to si MACD. Yan. Kung mapapansin nyo dito, guys, sabi ko kanina na ang price is if nagkaroon ng bearish cross, the price will go down. No? Ito yung sinabi ko kanina idadagdag natin na maglalagay tayo ng MACD zero line. Maglalagay kayo ng horizontal line doon sa MACD. Di ba? Tapos, double click nyo lang yan. Gawin nyo lang tong click nyo lang yung MACD line para at least maano kayo. Gawin nyo lang tong 0.000. Makukuha nyo na yung pinaka-zero niyan. Same application lang din kay kuya mo RSI yan. Na if yung MACD line, yung dalawang magkapatid, no? Yung dalawang magtropa na magkapatid no? Yung dalawang magkaibigan na si blue line and orange line. Kapag yan ay tumagos na dun sa tabaan natin, no? Para makita nyo. Kapag siya, ay hindi naman makita. No? Gawin natin color yellow. Yan. Kapag si dalawang magkaibigan, si blue line and si orange line, tumagos na doon kay yellow line, tapos nag-bullish cross pa, tapos naghiwalay pa sila ng landas. Di ba? Di ba? Tatlo na yan, ha? Ano yung tatlo na yon? Bullish cross, tumagos na doon sa MACD zero line, naghiwalay pa sila ng landas. Ibig sabihin yan, guys, bullish na bullish yung coin. Kaya kapag ganyan, huwag kang bida-bida sa market na mag-short ka dyan. Matutunaw ka dyan. Sino sa inyo yung ganon? Press 2. Yung parang pag nakakita lang ng resistance, talagang i-short. Feeling niya siya yung pinakamalupit na trader na sinashort niya yung naglulong. Or minsan pa, pinakamasaklap dito, yung isang sakit ng mga beginner trader. Sinasabi ko to dahil sakit ko to dati, no? Hindi ko ini-exempt yung sarili ko dito. Ang isa sa mga sakit ng beginner trader is kapag nakikita nilang naglolong yung price. Pagka naglolong yung price. Ang ginagawa ng mga beginner trader, katulad ko dati, short ko yun. Short ko yan. Parang, short ko yan, oversold. Ay, overbought. And in the end, natulusaw ako. Nilalabanan ko kasi yung MACD. Yung dalawang magkaibigang nag-appear at nag-cross ng landas. Okay? So, dito, makikita nyo rito, di ba? O, di ba, nag-bearish cross siya dito sa taas. O, meron ka ng confluence. Pero, tumagos din siya dun sa RSI, sa MACD line 0. Naghiwalay ng landas. Bearish yan. Huwag ka nang manghula dyan. Bearish ang kalalabasan niyan. Okay? O, ito. Diba? Nag-bullish cross siya dito sa ilalim. Pagka bullish cross niya, yung dalawang magkaibigan, nag-appear, naghiwalay ng landas, tumagos dun sa MACD zero line, bullish yan, kaibigan. Bullish yan. Okay, huwag kang mag-short dyan. Kasi masisira ang buhay mo dyan. Diyan maraming trader na gumagraduate sa pagtitrade. Diba? Ang daming pinagraduate niyan. Meaning, pag sinabing pinagraduate, pinakwit sa trading. Di ba? Ngayon, nandito na kayo kay Mentor Mike, hindi na kayo mag-quit, di ba? Kasi nandito na kayo, natuturuan kayo ng tama. Nandito na kayo sa group namin nila, Coach Miranda Miner. Hindi na kayo mag-quit pa. Kasi nga, natuturuan na kayo. Di ba? Libre, di ba? Sino ba naman ayaw nun? O ayan, di ba? Nag-bearish cross siya. Naghiwala yung magkaibigan, pero hindi naman siya tumagos dito sa zero line. Bullish pa rin niya, kaibigan. Kailangan niya lang magpahinga dyan. Diba? O ito, nag-bullish cross. Nag-appear na naman yung magkumpare.
Pag-appear nila, naghiwalay na naman sila ng landas, breakout, cool off, di ba? Katniel, yung uso ngayon. Naghiwalay sila ng landas, di ba? Sabi nga nila, di ba, kahit butas ng karayom, kaya mong pasukin. Pero ito, hindi na to butas ng karayom, yung ginawa nilang dalawa. Di ba? Butas na ng ano to, ilong, yung ginawa nila. Di ba? Ang laki na ng pagkakaiwalay nila. Ibig sabihin, bullish yan. Di ba? Bullish yan. Ingat ka dyan, kaka-shorting. Kung ayaw mong gumraduate. O, ngayon, gagawin natin, check natin yung price. Gawin lang yan. Check natin. O, anong ginawa niya dito? O, anoin natin ha. Pagsasama-samahin natin yung ginawa natin kanina. Okay, dito, bullish cross. Anong ginawa nung price? Bullish, di ba? Naghiwalay sila ng landas. Naghiwalay silang dalawa. Ano nangyari? Bumomba. Di ba? Tumagos dun sa MACD zero line. Ano nangyari? Bumomba. Di ba? Bumomba. Umangat pa. Di ba? Oh, nag-bearish cross. Ano nangyari? Bumomba. Pababa. Naghiwalay sila ng landas. Naghiwalay ng landas. Ano nangyari? Bumomba. Pababa. Di ba? Tumagos sa zero line. Ano nangyari? Bumomba. Pababa. Di ba? O, pagdating dito, nag-bullish cross silang dalawa dito. Nag-appear na naman yung dalawang magkumpare. Ano nangyari? Ano nangyari, guys? Salita kayo. Ano nangyari? Bumomba. Di ba? Maangat. O, tumagos doon sa MACD zero line. Ano nangyari? Pagtagos niya, makikita niyo yung candle. Every time na sila ay tumatagos. Tingnan nyo, every time na tumatagos sila doon sa MACD zero line, nagre-register sila ng candle na sobrang massive ang move. Yung talagang biglaan. Yung parang nagugulat ka na lang. Yung parang isang araw lang, nag-break na sila. 11 years. Wow! Parang ganun, di ba? Wow! Break na sila? Talaga ba? Eh, pinaiyak ako nun sa movie nila ng House of Us Tapos, nag-break lang sila. So, ano yun? Content? Di ba? Parang ganun, di ba? Ganun naisip mo, di ba? Uy, content lang pala yun. Iyak-iyak pa ako dun sa House of Us na yun. Si Primo at sino ba yung pangalan nun? Bala. Di ba? Umiyak sila. Sino umiyak dyan? Di ba? Di ba? Gulat ka na lang. Pagising mo, nagbe-break na yung 11 years. Di ba? Ito. Tumagos siya dun sa MACD zero line. Nag-register na naman sila ng bullish na candle. Di ba? Oh, nag-bearish cross na dito. Pero anong ginawa? Tumagos ba sa zero line ng MACD? Hindi, no? That's why, bullish pa rin siya. Pagka bearish cross, ayun na, doon na nangyari. Doon na nangyari. Ang hindi nating inaasahan. Na pagka breakout, meron palang ipinalit. Pinalit pala, hindi. Joke lang. Ibig sabihin, talagang pagka bullish cross dito, ni Kuya mo MACD, sa part na to, yan, naghiwalay na sila ng landas, nasamahan pa ng FA na hindi malaman, may fundamental siya, ayun na, nagbo-bullish cross na ulit siya. Alright, nagbo-bullish cross siya, naghiwalay sila ng landas, ayun na nangyari. Di ba? Ayun na yung nangyari. Ito, daily time frame to. Ngayon, mapapansin nyo, burahin ko to. Sa daily time frame, ito yung nakikita nyo, di ba? Ngayon, yung sinasabi ni Mentor Mike kanina, if nakakakita kayo ng lightening, di ba ito na ito, lightening ng MACD histogram, nagla-lightening siya. Yan, di ba? Lightening yan. Ibig sabihin, yung lower time frame doon, sa mga area na to, doon nagkakaroon ng pagbagsak ng coin. Ibig sabihin, from daily, you need to go or pumunta sa lower time frame. So, bilugan natin to. Ito yung katapat niya. Puntahan natin yung, siguro 4 hours muna tayo. Ayan, nakita nyo? Diba? Nakita nyo yung 4 hours? Bumababa. Diba? Bumababa. Nagla-lightening yung MACD dun sa daily. Kuha? Nasasabayan ba, guys? Nasasabayan? Nasasabayan ba yung sinasabi natin?
Balikan ko yung daily O yan, daily. MACD, bullish yung price, but yung MACD histogram is nagla-lightening, di ba? Nagla-lightening. Baba ka ng lower time frame, doon mo siya banatan. O yun. Di ba? Doon ka maganap ng entry kasi may mga nang short dyan. Yeah. Balikan natin. Yan, 4 hours naman, di ba? 4 hours, nakita mo, nagla-lightening din yung 4 hours ng MACD. Di ba? Nagla-lightening. Saan mo titignan yan? Yung MACD na yan. MACD line. Okay, salita kayo guys. Nagla-lightening yung MACD. 1 hour. Yun. Very good. Low time frame. 15 minutes. Happy ako, natututo kayo, no? Gawin natin tong color green para hindi tayo maligaw ng landas pagbaba natin. Baba tayo ng 1 hour. Yung, nakita nyo, di ba? Ayun yung 1 hour. Diba? Nagkaroon din ng bearish cross doon. Diba? Naghiwalay din sila ng landas. Diba? Doon din. Kumbaga, wag mong banatan, wag kang mag-execute sa 4 hours kasi iniisip na iba, lightning yan, no? Mag-short yan agad. Hindi. Kailangan mong bumaba ng lower time frame dyan para mas makita mo siya ng maayos or ma-execute mo siya ng maayos. Kasi yun naman talaga yung gagawin yan . So, yung time frame niyan, depende na lang kung anong gusto mong time frame na, kung nyari, busy ka, di mag-rely ka sa mga higher time frame. Like 4 hours, daily time frame. Ngayon, kung scalperist ka naman, mag-rely ka sa mga 15 minutes pababa. Pero ganun lang din ang sinasabi niyan. Parehas. Kung ano yung pinakita ko sa inyo sa daily, ganun din ang nangyayari sa 15 minutes below or sa 1 minute. Ganun din ang nangyayari. 15 minutes, 30 minutes, kung ano man yung ginagamit mong time frame. Kung ano yung konsepto kanina, yung diniscuss ko, same concept lang din yan doon sa lower time frame. You need to find na lang or to know yourself if anong klaseng trader ka ba. Alright? Yan, tingnan nyo to. Nag-bearish cross siya. Bearish cross, bumaba. Uy, parang good drawing ka lang ng slide dyan, di ba? Naghiwalay sila ng landas. Anong gagawin mo? Pag naghiwalay ng landas, anong gagawin mo? Maglolong ka ba? Short. Sinong matigas ang ulo dyan na naglolong? Diba? Simple, logic. Pag nakita mo naghiwalay ng landas yung dalawa, huwag kang, naghiwalay na si Katniel and Daniel, di ba? Si Catherine at Daniel. Di wala nang Katniel pants. Huwag ka na mag-Katniel pants. Wala na tapos na lipat ka na sa iba. Di ba? Doon ka na kay Mentor Mike. Di ba? May pasok pa. Alright. Naintindihan ba? I hope nakapagtawid tayo ng magandang kaalaman ngayong gabi. And I hope na marami kayong natutunan kahit na short lang yung ating explanation. Mas mahaba pa nga yun. At ayun na nga, natatapos mo ng panoorin yung weekly crypto learning natin na Anatomy of Indicator na ang topic natin is si MACD. Siyempre, hindi man ako papayag na ikaw lang ay nanonood. I know na marami ka rin natutunan dito sa video na to. At lagi mong tatandaan, si Mentor Mike ay laging naghahanap ng trading body. If sa tingin mo na marami ka pang natutunan dito sa video na to, mas marami pa akong ituturo sa iyo kapag naging trading body tayo. So, paano mo ba ako ma-reach out or paano mo ako ma-message? So, tignan mo lang tong aking Facebook account, Mike PHB, the one and only, kasi marami akong poster. Search mo lang tong Facebook ko, Mike PHB. Ako itong 9.5k followers ako ngayon. PM mo ako dyan and then maging trading body tayo. Sana maging trading body kita para at least mas marami pa ako sa iyong maituro na katulad ng ganitong content. Alright, sige. Bye-bye and sana ma-message mo ako. See you!